Samantala, bagamat kinikilala ni Pangulong Aquino ang intensyon ng COMELEC na masugpo ang vote buying sa pamamagitan ng money ban, binigyang din ito na kailangan isaalang-alang ang magiging epekto nito sa ekonomiya. Si Rocky Ignacio sa detalye. Kinumpirma ni Pangulo Aquino na nakipag-usap na si Executive Secretary Papito Ochoa Jr. kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes kaugnay ng COMELEC Resolution No. 9688 na nagsusulong ng money ban. Gitang Pangulo, batay kasi sa 1987 Constitution, hindi maipapatupad ang money ban hanggat walang pahintulot mula sa lider ng bansa. I understand that the Executive Secretary has already talked to Chairman Brillantes. The Secretary of Justice tells me that under the Constitution, there is need for my concurrence on this matter, and I have not given the concurrence. Isinulong ng COMELEC ang resolusyon bilang hakbang para labanan ang bilihan ng boto sa halalan. Pero gate ng Pangulo, bagamat kinikilala niya ang intensyon ng COMELEC, kailangan maging balanse ito kabilang ng usapin pang ekonomiya. Nauna ng kinontra ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpapairal ng money ban dahil lumalabag ito sa bank secrecy law. Yung mukha doon sa 100,000, parang shotgun approach, na bagamat baka mahinto mo nga, no? Eh, marami ka rin hinihintong, hindi mo naman balak hintuin. At yung parang ulitin natin, diba, parang yung 100,000 nga kung Jollibee na lang o McDonald's na lang, pero hindi bali yan, no? Lahat ng palengke siguro sa Pilipinas, aabot yung ganun transaction, gagawin mo ng bawal. Talagang, parang mas marami mapapahirapan imbis na matulungan. Pero babala pa rin ng Pangulo, patuloy pa rin ang pagkilos ng gobyerno laban sa vote buying. Well, number one, minomonitor maraming ahensya ng gobyerno, law enforcement agencies for instance. No? Meron mga, as of now, may mga kasong hinahanda na doon sa mga may witnesses, mapapatunayan, nagkaroon ng vote buying. Tuloy-tuloy yun. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky